request kan para at least maka na po mo sa trabaho sa CADAC, City Anti-Drug Abuse Council, no? Napod atong sa City Police, ang deputy mo, no? Si Sir Sano, napod ang atong DSWD officer si Mambanji Pakita, napod ang sa no? Later, ang probation? Sa religious. Napod sa religious. So anyway, para nga, kasi gusto nga message, paabot nilang pastor para sa mga barangay na to, o sa itong katawhan, ipastorya naman sila. Later, you can ask question on say, yung Muslim o Tana. Okay? So ako, manahid ako dahil, una ko laka, ha? Basta. Sige, Mayor. Okay, thank you very much, Mayor. Mayor's League na mo. Oh, di ba daw, Mayor's League na mo. I don't know. Kasi, ako sa butan. Mo apel ba sa rally o mo apel sa rally o magsulat ka niya. Okay. Siguro before kang Pastor Pahablo, siguro si Toslan, Malugay Toslan. Yes. Ako ngayon as the city councilor, ako yung support sa Antuang City Anti-Drug and Abuse Council. Actually, ever since na start sa administrasyon ni Mayor ko, way before ko nahimong isa ka konsyal, isa naman dyan ko ka anti-drug advocate. No? That's why I really promoted the sports activities diri sa ato ang syudad. It's because I really believe that giving people alternative, giving our children alternative, it's one way of shying them away from drugs. So, isa ka na katong panahon, dili pa ko ninyo membro sa konseho, nahimot ang iyong Asenso Sports Ambassador because I really see to it that we can build a program that will be comprehensive for the development of sports. At the same time, it will also be a deterrent for the drug use of our youth. So, isa gina sa itong ipanghingos ganon na nahimong isa ka aside sa sports development program, isa pud kini ka anti-drug program ang ato ang Asenso Sports. So we've touched as many lives as possible. We touch as many children, as many youth, as many students as possible. No, for the past how many years, more or less, we've already conducted thousands of games, sanction games sa atong Asenso Sports. So from all sectors, from the educational sector, from our government agencies, ato ang mga community-based, ato mga kabarangayan, no? Even ato mga business sector, ato yung gipanghingusgan nga, ato silang collectively and comprehensively ma-approach, no, sa ato ang laban batok sa ginadiling droga. So that's why until now, isa na ko ka-membro sa konseho, I still continue to stand up para sa ato ang sports development. Kaya ako, I'm a firm and strong believer that the alternative ragyod na activities ang makahatag og demarcation lines moralidad sa usa ka tawo between paggamit sa kinadiling droga o pagpili sa unsa insakto. It's not about telling them not to use drugs. It's not about telling them what are the effects of drugs, but letting them understand, no, the proper moral compass, having the proper moral compass, having the Christ-centeredness attitude, no, and having the vision for a better future. Mo gina siya ang usa ka mga fundamentals sa kinahanglan na presensya sa isa ka tawo para gyud siya mismo ang makapili sa insakto niyang landas. Kay bisag unsaon nimo guide, bisag unsaon nimo badlong, kung ang tao gusto nang usa ka butang, kung may paraan, kung gustuhin man daghang paraan. So ang ato gyud, it's more of a paghatag nato og insakto nga moral ascendancy, moral example o pagtudlo sa ila sa insakto nga moralidad para malayo nato sila sa ginadiling droga. Daghang salamat, no? Ayong adlaw. Okay. At ito siguro sa atong focal person sa taga si Pastor Rogelio Fajardo. Pastor, kumusta ato ang opening kagalina sa atong tagang week? Dapsiwik ang atong itawag nga Drug Abuse Prevention and Control Week. Okay, maayong adlaw ka natong tanan sa atong mga kahigalaan sa nagkadaiyang media outlets. As a focal person, namong ipaabot nga naganato ang malampuson nga pagsugod sa ato ang Drug Abuse Prevention and Control Week. Kaganinang buntag, malampuson ang ato ang gitawag nga pag-abli, no, sa ato ang maong selebrasyon
o malampuson kayo. Sinambungan sa nagkadaiya nga mga agencies o mga eskwelahan. Labi na ang atong pinaka-highlight dito mao ang katong gitawag natong Manual of Arms na gitambungan sa tulo ka mga eskwelahan, namely ang Iliana Bay, ang OLT o ang SMC nga gani ang nag-champion ang ato ang SMC College, no, nga mga estudyante. Okay, before tayo si Jory, ato tani Ma'am DIG siguro. Okay, murag ang DIG mag-iusas mga namusog ganina. Guiding agency. Paatong yun, mauna yun. Si Ma'am Istokya, Ma'am, good afternoon. Good afternoon sa tanan. Labi na nga to sa mga namati o nagsunod sa ato ang programa. So, How important ang kining inunaning ng mga celebration? How important first na agad kanak, Ma'am? so una is nganong naayutay gitawag na to Sikap Badak as one of the highlights sa ato ang DAPSI Week is because nga kining Sikap Badak or strengthening institutionalized capacities for anti-drugs strategies program para sa ato ang mga badak. Importante kini siya tungod kay aron mapasiguro nga ang atong mga barangays are fully capable, organized, o effective in prevailing o addressing sa pag-respond sa problema sa illegal drugs nga nagpadayon hantod karong panahon na diha sa atoang community. Pinaagi usab ni ana ma-strengthen ang capacity sa atoang barangays unsaon pag-fight sa illegal drugs. Unsaon pagpasiguro nga adunay proper ug standard nga pag-handle sa drug-related nga mga incidents. Unsaon pag-enhance ang atoang community-based drug rehabilitation program. Ang kaning community-based rehab program nato sa Sikap nag-support kani siya nga programa pag-screen, unsaon pag-intervene o pag-rehab sa mga persons who use drugs or PWODs nga itong ginatawag aron sa ingon makuhaan ang ma-reduce ang kaning mga relapse o kaning ma-improving ang community health and safety. Ikaupat nga rason kung anong naatay Sikap Badak as one of the highlights sa atong DAPSI is through Sikap Badak mahimo silang more systematic in coordinating PNP, saan nila pag-coordinate sa PNP, sa ato ang CLGU or sa City Anti-Drugs Abuse Councils, sa atong health offices, sa social services, nga maoy nag-lead para sa paspas o more effective nga anti-drugs actions. Gumikan usab niya ng Sikap Badak, ma-promote ang safer and more peaceful communities. Makatabang usab kini sa barangay to comply with DILG standards and audits, no, kana atay mga audits sa tuang mga badak aron masiguro na to nga ang atong mga badak are functional, dili lang nga taman lang sa organization. Then tungod usab ana atong ma-encourage ang community awareness and participation kay kaning bugno batok sa gidili nga droga dili lang kini kananang bugno sa gobyerno batok ngadto kanila kung dili lakip ang tibuok nga komunidad niya ni dili lang kami nga naa sa government. So in short, ang Sikap Badak is important because it is strengthen the barangay's capability to prevent and respond to illegal drug problems, and improves coordinations, ensures proper case handling, supports rehabilitation, and contributes to a safer and more peaceful communities. So, kaning sa tulo ka adlaw na to nga seminar, ato ang gipaabot o nga ang matag barangay nato makagama gyud sila o gitawag nato Barangay Peace and Order and Public Safety Plan. Diin isa sa component ana nga plano is about sa anti-drugs. Gikinahanglan nga adunay plano ang atong matag barangays para guided sila kay this will be their
blue map, no, para sa kanang nang maggiya nila kung unsaon pag kanang nang unsay ilahang angay nga buhaton kung aduna may nagpayuhot sa gidili nga druga nganha silang matang nga barangay. Isa pa niya ni ato sam nga kanang naang gi-expect nga after ani nga pagbansay-bansay sa ato ang mga badak o sa ato ang mga bipok nga after ani ang ato ang balay silangan mahimong functional. Kung makakuha na ta, once makakuha na ta sa list sa atong mga pushers kay ang balay silangan manggod isa ka na siya nga kanang institutions din atong isulod ngadto ang atong mga pushers kay aron kanang naang ma-rehabilitate sila, ma-reform sila, is a reformative no nga kuan institution, ma-reform sila kay aron nga dili na sila nga mobalik ngadto sa ilahang pagpayuhot sa gidili nga droga. Sa ingon makabot usab nato ang ato ang kanang ma-drug free ang atong lugar nga mao gina ang atong ginadamgo nga puhon-puhon ang pagadihan mahimo nga drug free city. Daghang salamat. Okay. Okay. On the part of the police kayo, murag ang ilahang importante kaayo nga role ani sa police sir. Yes, good afternoon everyone, friends from media. Of course, the role of the PNP dito sa DAPSIG, first and foremost, is mag-conduct ng anti-illegal drug. Asensong adlaw kanatong tanan, pasensya na to itong tingog kay medyo urot-urot na yun. Concert ng mga pinaka-adlaw. By the way, regarding our celebration of the Drug Abuse Prevention and Control Week, this is very significant on our combat against the danger of drugs. Guided with our DILG, the celebration is spearheaded with the Office of the City Anti-Drug Abuse Council, with which the chairman is our Honorable Mayor. On this year's celebration, we have our theme, Sa Bagong Pilipinas, kalusugan ay pinapahalagahan, druga ay inaayawan. In this week-long celebration, we are more focused in empowering our people, in empowering our barangays. There, our DILG officer have just presented and discussed the importance and significance of empowering our badak in the barangay. That hopefully, they will not just be tangpulin in every barangay hall nga badak functional. But the question there, are they really functioning? So, this is now the call. And the DILG, with our office as a partner, we are equipping them so that they will be more effective in the barangay, in their communities. And being the CADAC Youth Coordinator, at the same time, your CMO, School-Based Youth Affairs Designate, we are bringing also in this celebration the empowerment of our youth leaders. We have identified 25 high schools through the partnership of our Department of Education City Division. We have 15 colleges who have been working with us for so long. And this time, we are able to bring the first ever citywide youth congress on drug abuse prevention education. As a former National Youth Officer of the National Youth Coordinating Council of DAPE, DDB DAPE,
it is my desire now that I am working with CADAC nga dili lang ta simpusyong taman, because actually we can do more by equipping our young leaders to become effective partners in every campus, in every community. Among their peers, they can talk effectively the combat against drug abuse. For some of you here, my beloved media people, you've known how I fought this menace for the past 30 years. No? 30 years na ako sa advocacy with the PAYO, the Pro-Action Youth Organization, now being part of the CADAC, and a task by our mayor for the youth empowerment. We would like to empower young Pagadianos, not just with its leadership, but its drug-free young Pagadianos kay threatening na kay sitwasyon balik sa Pagadian sa pagkakaroon. So this celebration, the DAPSI Week, is more on empowering our people from the barangays, headed with our DILG, our campuses with our student leaders, and the whole city government, the local government units. We are more in the empowerment programs so that we can effectively deliver our combat against the danger of this menace. Sir Jory, may di nakalainat ng mga activities niya sa DAPSI Week? Okay, just this morning, as been said with our local person, Pastor Fard, we had just concluded our motorcade participated by various barangay anti-drug abuse councils, 20 fraternities and sororities under the CSO and other agencies, and our opening ceremony at Tacloban stage, highlighted with our manual of arms. This is also first time, as suggested by our young representative from the youth sector to the council, na makandakta ani. So it was participated by criminology departments of different schools, the Our Lady of Triumph, Southern Mindanao Colleges, and Iliana Baybio College. So, nindot kay nga itabo ganyan, okay, they are displaying the discipline, no, the coordination that embodies our young Pagadianons. Then, today, of course, we have this press con to inform everybody that we are in our fight against drugs. On Wednesday, Tuesday man itong Badak, mag-start na Wednesday. Wednesday, our Badak empowerment at City Executive Function Hall. At the same day, we will also gather 150 college student leaders from 15 identified colleges for our college citywide youth congress. Then, as a culmination or the ending of the week activity, still our youth congress, and this time for the senior high schools and the high schools coming from 25 campuses within the city of Pagadian. Okay, questions from the media? Okay, by the way, congratulations. 1 week celebration, no? Yeah. Ito nga rin, tuwid na sa I guess it's around 30 years because when I attended the National Youth Congress, Janti Pakuato. Okay, I remember. I represented Pagadian City to the national level wherein I was elected as national officer. So if I'm not wrong, ma'am, 30 years naman, no? 30 years. No celebration. Okay. Si ma'am sa DILG, ma'am, talking of kanang fight against illegal drugs, pero okay na-record din mga barangay official dito sa mga barangay tamons na sa drug testing, gawin sa mga on record. Official record. Okay. Based sa to ang kuan kaning in compliance with the drug-free workplace, we have barangays nga nagsugod na gyud pag drug testing. Giuna ang ilahang mga barangay officials and employees, but as of now, no, isa lang ka barangay nga out of that barangays, I think pila na 10 barangays nga nakakandak na. There is only one barangay nga na report, pero I
I don't have the right to divulge the name, no? Sa barangay? Sa barangay, at the same time sa barangay Kagawad, nga lang tayo isa nga na-confirm na kuan, isa pa. There are nga kanang full confirmation pa. Kay ani maguna siya, pag drug screening pa na siya. Pag nag-positive siya, i-submit na siya for confirmatory test. And it took long for the confirmatory test before sila nga makuan. Kay siguraduhon man na kung positive ba yun. Kaya it might be nga na positive lang siya during that time because na siya mga medicines nga gitake. Na ay mga medicines nga gitake, pero naapoy joy positive. It's because nagamit yun siya. Naapot tay mga kanang ang mga drivers nga kanang sa ato nagyong na drug cleared nga barangays nga nag-positive. However, this kaning nga mga drivers nag-ongoing na sila sa atuang interventions and they're about to graduate na, no? So naatay mga physical, naapot tay katuang kanang ang values formation sa atuang mga pastors. Then naay assessment nga gihimo pod ang atoang kaning ang health, no, ang atong CHO as to the level of their kanang dependency sa drugs. But thanks God kay sila tanan is only nga katolang mild lang. So dili gyud nga katong kinahanglan silang i-adto na to, i-send na to sa rehabilitation. Barangay Tanod. Barangay Tanod wa pay na report. Pero naatoy giingon lang nga nag-positive but kuan pa. Subject for confirmatory pa lang. Ma'am, nagabo sa barangay official nga positive yun. Yanani siya. Pag si natay giingon nga one strike policy for the elective officials. Natay kanang na ang city ordinance, no? Based sa katong DDB regulation number 13 nga pag na-positive si barangay official na asa ilahang ordinance, ang atuang city council mo file og case against sa katong kuan. Ang katuang pod is naasad mi nga katong na-confirm nga barangay Kagawad nga gi-endorse na nako sa central office. I-endorse na ko sa central office. Wala pa'y nakahatag ang central office kung sa update. Until this date. Ma'am, SCP ka mo Before the time for the information to everybody, we have other conduct members, sir. We have from CSWD, we have from DSM, from Pastor, from Parola Provincial. So kung naman mga pungkanan lang, pwede po mumusunod ang question sa lahat. Go ahead. Ma'am, isa sa pinakawasan ko sa DILG sa barangay. Sa 54 barangay in City, pila naka-barangay ang nagpa-drug test? 10 pa lang. Mahulog kada nga eleksyon naman next year. Inani siya. Ang pag-conduct niya good sa drug testing, wala pa sila ron gi-push yun namo nga tanan. But by next year, mag-schedule na mi by barangay. Nag-schedule mi target pila ka barangays, pero without the date kung kano siya. Kay dili man na siya. Unannounced man na. Unannounced na siya. Surprise na siya. Even kita diri sa city, no? The city still kanang dili pa pud mi kanang drug-free nga workplace, no? Out pila ka employees diri? Almost 3,000, less than 10% pa lang ang amo ang na drug test. 231 sa shouldered sa city. Ang kanang sa city employees. Ang kanto pong sa barangay is shouldered by the barangay because the barangay, the LGU, local government units, it be provincial, city, municipal, barangay,
they are mandated to allocate funds for the anti-drugs. So, katong sa barangay, sila po yung nag-shoulder. Ang sa city po nang nag-shoulder. Sa 54 barangays po yung basa, itong papitin, tugason pag-ayo. Tungason pa siya. Sa mga barangay, pinaka-barangay ang kanang nagdumili o apel natin sa drug test. Wala po yung nagdumilit nila. Yun. Wala yung nagdumilit nila. Pag na yung mga activity ninyo kayo, nakuman sa manukatil sa banak, no? Pagkatapos sa barangay, isa yung responsible na yung 54 barangays. Ang ato ang barangays is responsive. And ganina, no? Ang ato ang matoy-kaid, maumantoy pagtimaan nga ang tanan is naglihok, no? Naglihok para sa ani nga programa sa illegal drugs, no? Pagkumbati sa illegal drugs. Tanang barangays na. It's not only the barangay officials but including the barangay tanuns. Nag-appeal sila, mga barangay secretaries. So ingon ato among kalipay nga despite sa kuan kanang naang kadaghan sa ilahang gipagliho kay na pag katapusan sa tuig daghan kayo mga kaliho kano despite ana minggahin gid sila sa ilang oras kaganina. Ma'am, pwede mo tanong, ma'am, nanapatay na-declare nga drug-free dito sa barangay sa Pagadian City. Okay na po mo? Wala pa tayo drug-free. Kay mayroon tag drug-free, mayroon tag drug-free barangays or drug-free workplace? Barangays. Kay mayroon tag drug-free nga barangay, meaning to say, nga kanang nga barangay, wala user, wala po'y pusher. Never na diris tong barangay. Sa ato ang sa kanang city. Kay it's expected also kay city man ta. So na the presence of user and pushers in every barangay. Now, out of 54 barangays, 37 are already drug-cleared barangays. We still have 17 barangays. But these 37 barangays, no, kay nanamay bago pong gipakanaog si PIDEA nga kanang kinahanglan kani si 37 kanina nga cleared nga barangay, they have to apply nga kanang for retention. That is one of the subject also sa atong sikap badak unsaon nila pag-apply aron guided sila nga unsaon nila pag-apply nga ma-retain ang ilahang pag-drug cleared barangays. Okay. Pero ngayon drug-free workplace, wala pa yun na drug-free workplace na to. Wala pa yun. Ha? Sir, pwede mong tanong, sir, how do you get sagad ang drugs sa Pagadian? Source? Reports from other provinces, from Lanao din. Ganon. So, tuloy-tuloy naman po yung natin, sir, yung pag-conduct natin ng kulang sa illegal drug operation kung saan kapag na-verify natin na yung taong suspect na ito ay talagang nag-i-engage dito sa illegal na gawain na ito ay talagang kinakasahan natin both of bypass operation and search warrant. Sir, tanong lang sir, bakit barya lang yung dumadating sa Zamboanga del Sur at hindi Barquitos? Well, ano naman po talaga ma'am kasi na-spread na po ma'am. Na-spread na po yan at malata so per talagang gramo na lang po talaga yung nakukuha natin ma'am. Sir, natay kwan ba, di ba? Doon may mga checkpoints sa municipalities or anong makalusot na makita ang drugs? Well, hindi naman po lahat ng mga sasakyan ay na-check po natin. May mga times na hindi naman 24 hours kasi nag-check tayo ng mga pumapasok at lumalabas na sasakyan sa ating mga borders. Meron talaga at merong nakakalusot na Kung wala kay search warrant, hindi kaya ng sakyanan. Okay, imam po sa DLG, ma'am. Kanang Duterte o BBM bakal imukumpir sa operasyon ba sa Dili na ko kumpara na kay si DLG is neutral so I don't wala ko yung WhatsApp alin sa mga partido.
Sa amin sa PNP, sir, hindi naman po talaga natapos itong aming gera kontra illegal na droga. Before pa nung nakarang administrasyon and after, ngayon, tuloy-tuloy pa rin, parehas pa rin naman po yung pag-contact namin ditong mga illegal drugs operations. Wala naman po napalos. Sir, sa usapang accomplishment po at sa usapang hulihan ng droga, kaninong administration po yung may mas marami tayong nahuli? Yan po sa sagot, ma'am, kasi hindi ko lang po akong data ng Walay statistics. administration tsaka ngayon, ma'am, kasi isang buwan mahigit pa lang. Question mo. Masa pa yung status ka naman ka ng mga bata kung rugby, dapat yung ito karoon na nasunod. Although rugby is not still considered as drugs, substance which is prohibited for selling, which is included doon sa ating local code for children. Under CSWDO, our priority now is to provide rehabilitation or psychosocial intervention to these children. In fact, we have rehabilitated 16, Out of the 152 children, we have identified 16 drug users. And then that 16 actually were placed by Pag-asa for psychosocial intervention, which includes counseling sessions and of course the provision of proper nutrition. So in fact, these 16 were already reintegrated to the community and reunified to their families. But it doesn't stop there, continuous pa rin ang pag-rescue operation, considering na not all children who are found to be using rugby are from Pagdian City. Some of them were turned over to other LGUs. Of course, in coordination with our partners and welfare officers in LGU. So, this is continuous activity since this is a regular program. So again, we cannot
towards that end, we are continuing. Advocacy lang yun, sir. Kung na may madakpan nga bata sa gawas, mahulog yun nga murag, di na nang sa klaw, no? Ang kuhan. Dili lang yun sa sulod, ang among kuhan. But still, di lang mo biyaan ng bata kung madakpan sa gawas, kung ma-rehabilitate. Ang DepEd, padayon gyapon, especially sa educational learning nila. Tagaan na muna sila o kanang modular lang nga activity, at least dili ra pud ma-behind ang bata by the time nakagawa siya sa rehabilitation. Hindi sir. Okay, sa religious sector na kay talking of reaching Pastor Remy, bago na. Hindi man po yun. Talking of reaching people, ba ako may impact ng mga pastors ba? So saan may yung dapat involvement yan, especially during your time na ba? Preach ba? Sa inyong rules. Anyone from you, mga pastors? Maayong hapon sa tanan. Ako din si Pastor Remy Bugona. Nahimong natudlo na apil aning ato ang kumpanya bago sa droga. Nagrepresenta sa religious sector. Pagkakaroon kauban sa mga kapastoran o nagkalain-lain ng mga kasimbahan ng mga leaders nato, atong itabangan ang atong syudad, nag-opisina nato, doon natin mga spiritual upliftment, pinagi sa atong values formation. Karon kini nga kumpanya sa droga, naguna-una sa mga apila namo, o doon ako'y gustong i-introduce sa ato nga kalabot kaayo ni ini. Nag-develop kibali kami kuan ma'am kining mga igsoon, nag-develop tag kana bang spiritual upliftment approach para sa mga kabataan. Kanang gitawag namo nga life to life. Ang buti pasabot acronym sa life ba, understanding what life is all about. Gidevelop namo ng pangutaan ng tagikan. No? Gikan na sa pagpangutanan nato nga who am I? Kinsa ba ako? So, pagundayan nato sa mga pangutanan tagikan. It talks about the Lord of Life na ang atong kinabuhi dili ni ato dunay tag-iya ani. Ang letter I na pod, no, katong pangutanan na po nato nga nganong ni amanta. So that's the intention of life, that's letter I, the intention of life or the intent of life. Naituyo kung nga nung dili. That's regardless of our religion and denomination. We see to it nga wala doy religious bias. Values na yun ato. Then sunod po nato nga topic katong gitawag nga the formation of life. Dunay katuyuan na ginawa nung iporma kaniya nga nung naanay tiil, naanay kamot, naanay mata, naanay. Unsa man to? Dahil unsay kalabot sa droga ani? Nganong nagtipog program mo. So, appeal ang formation of life. And number 4, katong gitawag nato the existence of life. Kada bang, what am I living for? What can I do? Kung sabay ako mabuhat nga nung naako aning kinabuhi. So, kana mo gina-develop nato ng mga curriculum para sa atong spiritual upliftment sa kabataan. Hope makatabang din ni mga kahigalaan o kaigsoon. Reaction lang to. Pastor, okay na. Kani yung mga pastor, wati ba po magpa-practice? If, nagpasiyaw ko doon sir. Kung di kinahanglan naman sa usa ka komunidad, aron matilok yun, na proibahan ng atong komunidad mahimong drug-free, dili yun tingalin magdumili. At anytime, pwede random, at anytime, pwede may drug test. Wagi mo kadlok, di naging magdumili. Kung di kinahanglan na nga, Basen dahil na yung masalakan. Ano lang pa din niya? Apel yun. Wala daw ang bukas. Ni Human. Siguro, ngayon sinatong parting statement ng ato ang conduct focal person, si Pastor Relio. Congratulations na yan. Pastor, bumangisay ng isang katawan, this activity. Okay. Oras na daghang salamat no sa inyo ang paghatag og panahon gani kanamo aron nga mapaabot sa namo ang ilabi na kini ato ang DAPSI Week ngadto sa tanan atong katawhan sa Magadian City og usa sa akong mga ingon nga focal person
pastor pag yun, ako nag-ingon, ito sa tanang mga katawan, no? Ikan sa naanay pagsabot, no? Nga tao. Atog yung likayan ang pag-appeal o pag-take sa illegal nga droga tungod kay kung mahitabo na siya, dako kayo kawalan sa atong ekonomiya kana. Labi na kay ang dauton yun, dili lang utok, lawas yun, no? Lawas, utok. So, unsaon na ito pagpadagan ang atong ekonomiya kung ang mga leader, ang mga tao nga magpuyo aning ato ang syudad sa atong nasod, dili na makabalong o sakto hunahuna aron nga manindot ang pagpadagan sa ato ang kinigitawag nga nasod nato, labi na sa atong syudad sa Pagadian, gikan sa pinakagamay nga natad sa panginabuhi, no? Mao nga in this celebration, I am encouraging everybody to stay away from drugs and be healthy. God bless. Oh, my head. Thank you very much. Thank you, friends from the media. That's all, I think. Thank you very much. Wala pa yung gawas, i-drug test na lang.